Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and Animal Spirits. Nais ko po muna, bago po tayo mag-umpisa, nais ko po muna po magpasalamat sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa new subscribers, maraming salamat po. And sa mga followers ko rin po sa sa kabubukas lang po ng ating Maria Adonai Facebook account and sa Angel Whisper 11 FB page. Maraming salamat po. And sa mga gusto pong mag-avail again, like ito po natapon po kasi ito kahapon. So ito po is, this is a black salt actually, black salt, pero nilagyan ko po siya ng oil, which is, saan ba yun? Ito po siya, no? Pero ito po kasi, may sarili pong bote ito. I think 5 bottles po ang pinanggalingan ng mga oils. Kumbaga, may formula po ako dito. Hindi po to basta isinalin lang po ang langis. Hindi po. Meron po itong pinanggagalingan bago ko po ito sinasalin dito. 5 bottles yun, I think. No? Pangkalahatan na po yung pati po sa mga pangkabuhayan, nandito na rin po. Pero talagang target po nito, talagang alisin yung mga negative na mga energies po sa katawan, cleansing, healing, ito na po yan. Pangkalahatan na po talaga to. As in, external, internal, pwede nyo po siyang gamitin. I mean, pwede po siyang inumin, pwede po panghaplos. No, but ito po is ano po to ha, panggamot at pangontra po sa mga kulang barang, lason, usog. Ito po yung pagka meron po talaga mga entities na hindi po karapat dapat sa inyo, ito po yung umaapaw, mapapansin nyo po, basa na po yung lamesa nyo. Okay, so ito po is 200 ml, but meron po tayo niyang 100 ml lang. So, choice nyo po yan. Pero yan po is hindi ako masyadong gumagawa po ng 200. Bihira po kasi kumukuha niyan. So, ito naman po yung black salt, nilagyan ko po ng oil, no? So, ito po is isi-shake nyo lang po ito para po mas concentrated, para po talaga makuha yung black salt, no? Ayan. So, ito po ginagamit ko na po ito pang cleansing sa aking mga cards. Syempre po pagka binalasa ko po yan, cleanse na po yan. Actually, pagka binalasa po ang cards is way of cleansing na po yun. But, syempre, kailangan po natin ng dagdagan na protection para po sure, no, na from Holy Spirit or Divine, manggagaling po yung mga mensahe. Okay? So, sa mga gusto po mag-avail niyan, andyan lang po sa description box ang aking contact details. At sa mga makaka-resonate po, lahat di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And again, since nandito pa rin po yung labi ng aking inaanak, patuloy po akong kumakatok sa inyong mga puso sa maliit po na halaga para po pagkaloob niyo po sa kanyang asawa. Nakapin po yon doon po sa last reading. Sa last reading po, nandun po nakapin, comment po yung number ng wife niya. Hindi ko na po kasi na-edit, hindi ko na po nailagay, time consuming. So, nilagay ko na po sa pin comment na andun na lang po yon, or kung gusto nyo po, tawagan nyo po siya to confirm, no, for confirmation. Yun po kasi yung number ng asawa. Para lang po i-confirm, kung gusto nyo po magpapa-video call para po to confirm, nandun po ang asawa sa tabi. Hindi ko po lang po kasi parang masyado pong awkward kung halimbawa pong i-post ko dito yung burol, no, or yung mismong inaanak ko, ipopost ko pa, hindi na po. Nasa inyo naman po yun, nasa inyo po yun. Ayoko po mamilit, hindi po ako namimilit dito, kung sino lang po yung may kusa, no? May kukusa lang po. Yun lang po. Okay? Ngayon po, ipopost ko po ulit yung number sa mga hindi pa po nakakapanood. Pwede nyo pong tawagan yon or kumontak po kayo doon para po malaman nyo po yung sitwasyon po nila doon. Kasi nasa kubo lang po yun eh. And kubo po is tagpi-tagpi na talaga pong dala ng kawalan. Pero ang gusto ko lang po sana is makapagbigay po sila ng food, ganun, and mabayaran po kahit papano yung malaking bill po nila sa ospital and yung sa punerarya po. Kasi puro po yun, puro promissory note po. And talagang to be honest with you, yung isa, yung namatay pa po ang talaga nagtatrabaho and hindi naman po ganun kalakihan din po ang sahod. So,
Ako po'y nakikiusap. Pero wala pong pilitan. Okay? Maraming salamat po and God bless you. Okay, so let us pray. Sa mga makaka-resonate po at gusto po makapag-book to confirm kung kayo po to or para sa inyo po to, andiyan po sa description box ang aking contact details. Maraming salamat po. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakipaspasan po yung napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngar, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aking tagapanood. Kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, iliya po sa mga kapahamakan, disgrasya sa kuna, na nagpaklaseng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagaling lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Ano po ba ang energy nyo ngayon? Ano po ba ang kaganapan sa inyo ngayon? Ano po ba ang inyong energy? Hawa muna tayo ng highlights as your energy. As in, kumbaga, ano yung mga nararamdaman nyo ngayon? Ano pa dapat nyo pong i-expect? Hindi, doon muna tayo sa nararamdaman. Huwag na yung sa expect. Sa mga nararamdaman nyo, ano ba, punong-puno ba kayo ng problema? Super stress ba kayo? Mga tipong gano'n. Okay, so let's start. So you are the Queen of Swords. Well balanced. And full of it. Parang ano ka dito, punong-puno yung utak mo ng mga ideas, ganyan, bright ideas, mga ganyan. And even yung sharpness, no, ng senses mo, like your third eye especially, hindi lang siya basta activate. Talagang, ito is bibigay sa'yo ng tumpak. tumpak na ano to, na mensahe or mga kung ano yung nais mo. I mean, andito yung hindi to pabanjing-banjing. Ganon. Okay, so Queen of Swords, Death card, and the Eight of Cups is here. So alisin muna natin ito. So as the highlight, no, you are the Queen of Swords. You are the Queen of Swords. Lagyan natin ito. Lagyan natin itong ating, what's this? Ating neckline. Ayan. And, ayan. Yeah. Okay, so, as the Queen of Swords, yun nga sabi ko nga sa inyo is, logically, is talagang andito ko yung parang ang hirap mo ng talunin, no? Pagdating sa kumbate, sa debate, iba pala yung kumbate. Nung kumbate is, spiritual pala yun, my goodness. Debate dito tawag sa lupa, no? Dito, pisikalan, dakdakan, ganyan. Kasi iba naman yung kumbate, labanan na sa spiritual yun. So, andito ka, no, talagang, pero hindi ka naman yung tipong nakikipagdakdakan to the max na para yung may sigawan, ganyan din. Still, nandito ka naman in a diplomatic way ka naman. No? So, and sa ngayon, masasabi ko, no, wag kang mag-alinlangan. Kung ano yung mga kutob mo, kung ano yung mga naaamoy mo. Maybe, eto ka ha, yung sharpness ng pandinig mo, paningin mo, pakiramdam mo, panlasa, pang-amoy mo. Kakaiba ngayon na ikaw mismo is na-amaze. Na hindi mo naman ito dati nararanasan. But now, eto ka, parang yung third eye mo dito or yung senses mo dito is talaga namang activated na. And powerful, no? Hindi siya yung basta-basta lang. Na maybe before, parang andito yung, oo, nakakaamoy ka, nakakarinig ka, pero very seldom. Pero ngayon is, alam mo yun, parang, ano to, araw-araw ganito na. Yung mga ganon. And now, ano ba ang ano nitong death card na to, no? So there's an ending,
No? Ano ba tong ending na to? No? Ano ba tong ending and there's a beginning of course. Kasi pag ang death card po is lumabas, actually, ito po is a big transformation po ang mangyayari sa inyo. No? Or maybe andito yung may kailangan po kayong i-release na possible na. Kasi once na i-release nyo po yan, those burdens, those sadness, syempre po ang kapalit po niyan is hindi po muna sabihin natin happiness or joy. Possible na andito yung kaluwagan, andito yung may peace of mind. Yan, mga tipong ganun. So there's a lot of changes na mangyayari po sa inyo starting today. No? Or maybe naramdaman nyo po yan na parang eto ka na parang naging okay ka na. Unlike before na parang andito yung lots of worries. No? And as a Queen of Swords, no, is andito yung talagang parang you are well protected dito by the divine. Protected, you can heal, no, even yourself, you can heal yourself, no, and andito rin yung you are born to be a leader kasi. Maybe andito rin yung marami ka na rin nabibigyan, no, ng kagalingan, no, for some of you na healers na nakikinig po dito. Pagdating po sa pagiging tarot readers is andito na po yung nagbibigay kayo ng comfort, nagbibigay kayo ng kaliwanagan, nagbibigay kayo ng accurate na result, no, or something na talagang gustong-gustong malaman ng mga clients nyo. So, mga tipong ganon. And now, the death card is here. So, sa pamamagitan nun, natatapos lahat. Natatapos yung mga iniisip nilang mga kung ano-ano na hindi maganda. And now, they're now facing or parang they want to embrace the new beginning na ikaw na rin ang may sabi. Ikaw na rin. Kumbaga yung tiwala, paniniwala sa iyo is talaga naman solid na solid. Maybe they know because you are well connected to the spirits, to God, no, to your guides. That's why andito yung talagang full, yung trust is talagang punong-puno ang pinagkakaloob sa iyo. No? So, but, no, for some of you here is meron po talagang merong dahil nga sa ganyang kakayanan na meron ka, or dahil sa meron kang transformation din, maybe because of the energy na meron ka ngayon, na talaga super powerful, na even those persons or those people na nakasurround sa'yo is, hindi nila kaya. They saw your light or they feel your light. Hindi man siya visible, but alam niyo po yung energy, parang, alam niyo yung, isa lang na mismo lumalayo. No? So, itong mga taong to is, may kalungkutan. Yung iba may kalungkutan, may kabigatan sa kanilang paglayo sa iyo. Yung mga ganun. So, let's see kung ano pa yung mga lalabas na cards, no? Aside dito sa, like, ito, Queen of Swords. Ano ba ang meron dito sa Queen of Swords na to? Death card, 8 of Cups. Ano ang meron dito sa Queen of Swords, Death card, and 8 of Cups? Eight of Pentacles. Yes, kasi kung halimbawang ikaw is mababawasan or lalayuan ka ng mga negatibong enerhiya na ito, ano man yan, physical, spiritual, mental, emotional, no, is talagang andito yung magkakaroon ka ng growth or magkakaroon ka ng positivity sa lahat. Babalik yung power mo, babalik yung strength mo, babalik yung good ideas mo. Kasi ito kay Queen of Swords, kay ang dami mo mga ideas as in yung crown chakra mo dito is talagang parang dinaig pa yung liwanag ng street light. Yung ang laki ng nasasakop. Ganun ka eh. So, pero parang, kasi nga lumabas si 8 of Cups, so parang meron lang mga tao sa inyong pumipigil, humaharang sa mga plano ninyo or sa mga ideas ninyo, sa mga gusto mong gawin. Malamang, ito is padala ng mga demonic forces or yung mga evil eyes sa paligid ninyo. Alin man doon. So, ito is a wake-up call actually sa pangkalahatan na hindi po biro ang nangyayari ngayon sa spiritual. Yung spiritual warfare po dito is talaga pong malala. Palala po ng palala. Parami po sila ng parami na umaatake sa tao. Kung makikita nyo lang po ang vision, sa isang lugar po, talagang tigi-isa po ang tumitira. Tigi-isa yan. Kahit saan ako tumingin, meron po talagang grabe. Grabe po ang labanan.
Hindi po, wala. Parang ilang days lang po nagkaroon ng kapayapaan sa mundo ng espiritual. Siguro 2 to 3 days. Yun po yung na-vision ko. Wow, tahimik ka. Tahimik ngayon na, parang walang tao ah. Though nagkaroon man ng tao, pero ano mo yan, just walking, no? Ganun lang, muni-muni. Then after that, eto na naman. May nakakita na naman ako nagagaganon, may ganon, may kung ano-ano na naman. May nagtatakbuhan na naman, katapos patayin yung isa-isa naman. Yung mga ganon. So, wag po tayong magpakakampante. No? Since kung kayo po is talaga mga, lalo na po sa mga subscribers ko dito na matagal na pong nakasubaybay sa akin, you know me well. No? And sa pamamagitan po ng vision, na kung tutuusin, vision ko yun eh. Hindi ko na po dapat yun sinishare sa inyo. But andito po ako as a YouTuber or a messenger po na kung sino po yung makaka-resonate doon. Well, kailangan po ninyong i-claim and parang awareness nyo na po yun. Or yun po kasi yung vision ko na yun is para po bigyan na rin po ng awareness ang lahat. Hindi po yun parang sa akin lang eh. Para po sa ating lahat yun. Nagkataon lang po na sa akin po pinagkaloob or pinakita yung mga ganong pangyayari. Kaya po, binigyan ako din ng pagkakataon ni God na magkaroon po ako ng ganito para po i-share po sa inyo. So, ang akin lang po, ang panalangin ko lang po, since talaga po nagkakagulo po sa mundo ng spiritual, even po dito sa atin, kung mapapansin niyo ang dami po inaatake ng elemento, kulam, gayuma. Alam niyo po yung mga matitino, masasayang pamilya, wawarakin, wawasakin, kukunin si asawa. Pero may gamit ng mga black magics. Kung dadami po tayo, matatalo po natin lahat yan. Kung dadami po tayo na nanalangin, kumukontak kay God, connections kay God, no? Magpakatuwid. No? Though, alam ko naman po, no? Sabi ko nga po sa inyo, ako po hindi nagmamalinis. Ako po ay may pagkakasala din. Wala pong perfecto tao dito sa mundo. Lahat po nagkakasala. Wag lang po yung mga mortal sins, no? So, yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. So, dito, ganyan, kasi nga may 8 of Cups dito na parang, kung hindi po to lalayo sa inyo itong mga taong toxic na to, hindi po kayo magkakaroon ng growth. Na kahit ano pong galing ninyo, kahit po anong sipag ninyo, gawin nyo man po araw ang gabi at gabi ang araw. Pero kung mayroon po mga taong naiinggit sa inyo, haharangin po nila yan. Ibablock at ibablock po nila yan. So, ano pong solution doon? Manalig po kayo sa Panginoon na kayo po bago pumunta sa trabaho, bago po nyo gawin yung mga task ninyo, make sure po na nakahiga pa lang po kayo, meron na kayong basbas from God na bigyan kayo ng safe na oras, na araw today, protect you, yung mga ganon. No? So, you are, skilled, very skilled. Marami kang alam. Marami kang kayang gawin. Actually, ano ka nga eh, parang ayaw mo na nga, kung po pwede nga lang, parang ito yung salita mo na parang po pwede lang di matulog. Para lang magtrabaho. No? Maybe because of meron ka mga pinagdadaanan ngayong financial crisis. But, hindi pwede yun. Kailangan talaga magpahinga din ng katawang lupa. No? Kasi pag hindi ka nagpahinga, magkakasakit ka, lalo pong magkakaloko-loko ang buhay. Okay, so we have the Queen of Wands. So, ikaw na si Queen of Swords, ikaw pa si Queen of Wands. Yun ang sinasabi ko kanina. Kumbaga, andito yung creative kay. Since andito yung sharpness as a Queen of Swords na talagang andito ng senses mo is very active. So, may mga bulong yan or mayroong mga signs sa pinagkakaloob sa'yo. Maging aware ka doon. Especially po sa mga panggagamot, no? Sa mga baguhan po dito na nanggagamot. Magtataka kayo, bakit ganito ang haplos ko? Hindi ko naman alam to eh. Lalo na yung mga wala namang mentor, lalo na yung mga wala namang experience, no? Or wala nagtuturo. Pero pagka nanggamot ka, bakit kailangan kong hawakan to? Bakit ito yung dasal? Kasi yun po yung binubulong sa inyo. Sa mind. Ang mga Holy Spirits po, no, pagkayaan isa sa divine, never po yang sumigaw, never po yang maririnig nyo physically or sa paligid. No? More on mind po yan, more on actions, more on signs po yung mga yan. Ibig sabihin po, guided po kayo nun. Okay? And dito sa Queen of Wands is talagang, this is a confirmation na you are power. You have this power talaga by the divine. And also, angels is with you, guiding you na maging maayos
yung maayos, no? Yung mga patakbo mo sa araw-araw. And yes, andito rin yung gusto rin ng angels mo or ng mga guides mo na syempre talagang wino-workout din nila yung mga minamanifest mo. Like, especially if you want a harmonious life, no? Especially sa family, talagang wino-workout nila yan. Yung iba nga dyan talagang duguan na eh. No, para pagod na, napapagod din. Napapagod din yung mga yan. Pero andito yung talagang, because of the pure heart na meron ka, and talagang ito yung every now and then, ito yung pinagpe-pray mo. That's why andito yung gumagawa at gumagawa ng paraan yan para lang ipagkaloob sa'yo yung gusto mong naging maayos ang pamilya, magkaroon kayo ng sapat na kinakain sa araw-araw, no? Pinoprovide nila yan, no? They ask also God, no, na ikaw is pakinggan sa panalangin mo. You are healer talaga. And andito yung talagang, for some of you is alchemist. Na parang alam mo lahat ng ginagawa mo, nabubuhay mo. Lahat ng gawin mo, lahat ng dasal mo, lahat yan mabubuhay mo. Lahat tumatakbo, lahat gumagana. So all you have to do here is be patient lang din, ha? Sa lahat. No? Kasi talagang hindi naman po nakukuha ng isahan, ng isang banatan. Lahat po talaga is kailangan natin ng patience. Okay, so Knight of Swords is here. So, syempre, pag tayo po ay nag-manifest or tayo po ay nag-request kay God, kailangan po talaga natin ng actions, no? Kailangan po natin itong gawin. And kailangan yan is syempre yung full of energy tayo. So, paano ba yan? Kasi nga dito sa 8 of Cups is you need to release everything na meron ka. By cleansing. Meron naman po tayong salt bath, meron naman po tayong prayers, meron naman po tayong ang tawag doon, insenso, no? So, marami pong way of cleansing para po yung mga negative energies is mawala. Those demonic forces mawala. And always be brave. Huwag kayong magpapakita ng takot. Huwag kayong magpapakita ng panghihina. Kasi pag nagpakita kayo ng panghihina, lalo po kayo lalamunin yan. Lalo po kayo po ang matatalo dun. Hindi sila. Duwag naman po yung mga yan eh. Duwag po yan. Sa una po, parang kahit po sa pagpapasapi, no? Pagka ako po'y malumanay, ang titibay po niya. Minsan nga po hiningisian pa ako eh. Minsan tatawanan pa ako. Ganun. Kasi sa una po, ang inaano ko po is yung mga mild lang po. No? Mild na panapi. Pero pagka nakikita ko po walang nagiging reaction, para pinaglalaruan na po ako, doon ko na po babanatan yun. Kasi po hanggat maaari, kung kaya naman po pakiusapan, kasi meron din po magkukulam na nagbibigay eh. May mga pasyente rin po kung na isang banatan lang, okay na eh. Suko talaga kung suko. Pero meron po talagang yung bang isinanla na po talaga yung kaluluwa sa demonyo. Yung mga ganun po, na talagang pumapatay na po sila, yung kanununuan nila is marami na po napatay ng mga tao sa pamagitan ng kulam. Marami po niyan. And ang dami ko po na-encounter na ganyan. So, yung mga ganyan po, yun po ang hindi nyo kayo pwede maging kampante. No? Hindi po pwede. And ito po yung kailangan nyo magpakatuwid talaga ng bongga. And kailangan nyo po ng tapang. Hindi po kayo po pwede magpapakita ng fears or damhin masyado. Kailangan labanan nyo yung mga nararamdaman nyo na sila mismo ang bumabato. And make sure po na you are well connected sa mga healers. No? Kasi meron po mga healers, no? Do talaga po merong hindi pa man din na umaangat. I mean, hindi pa po nakikilala. Meron na po nagsusuplador, susuplada. Meron naman po talagang parang ang tingin na po sa sarili ang taas. Hindi ko po nila lahat to. Pero syempre po, ang dami pong mga healers na rin po na naka-expose. As in, sa YouTube, ganyan. More on FB kasi ako nagbabrowse. So, meron po talaga na-maintain yung pagiging mapagkumbaba. Meron pong bagong sulpot lang na pagkayabang-yabang na. May mga ganun po eh. No, merong kakabagong salita lang, iba na po kung bumuga. Pero yung mga batikan, alam niyo po kung sino po yung mga batikan? Kung sino po yung mga kilalang kilala, sila po yung mapagkumbaba. Sila pa po yung talagang still na halik po sa lupa. Still na andito po yung pakikipagkapwa-tao.
Ang dami po kasing baguhan na manggagamot ngayon eh. Na, ay nako. Sana, I wish na, pero yung iba po nagbago naman. Sa mga napansin ko, nagbago naman. Parang binigyan din sila ng katok. Kinatok din kasi sila eh. Okay, wait lang po. Babahin lang ako. Excuse me. Yun. So, kailangan nyo lang po dito is balik talaga. I mean, some of you naman dito talaga na ibalik na po yung energy. So, no worries. Okay? No worries. Kasi andyan na naman po talaga yung energy ninyo. Alam niyo po, ang lamig ngayon. Kita nyo ngayon, naka 3/4 ako ngayon. Ang lamig, grabe. Kinatatamaran ko na nga maligo. Okay, so let's ask more. Ano ba yung ano natin kanina? Oh, so kailangan nyo maging brave, no? So, angels, please give me more messages para sa clarity ng aking mga tagapanood na dapat po nilang malaman today. Thank you. What are those? Saint Benedict, samahan mo nga po ako. Pabaan mo nga po ako ng card, Saint Benedict. Okay, so for some of you is butas ang bulsa. And maybe for some of you here is hindi rin makabayad ng mga bills, hindi rin andito yung kapatong-patong na yung mga utang, and now talagang wala. As in it's empty, no? It's empty. Kahit anong bulatlat, kahit anong taob, walang pera. Wala na ng pera. Tapos ang dami pang babayaran. I mean, ang dami pa, nakapila pa yung mga bayarin, no? And for some of you here is parang you need to pack your things, no? Parang kailangan yung umalis na dyan sa maybe sa tinitirahan, mga ganyan. Or maybe kasi wala ka ng pambayad eh. Or maybe andito yung pinaalis ka. Parang abot-abot ang kamalasan nitong taong to ha. Sino ba to? Na parang even sa work mo, siguro dahil ang dami mo na rin absent, hindi ka na nakakapasok, ganyan. So, nabwisit ng kumpanya sa'yo. Nainis na. Or maybe naubos mo na yung mga leave. So, andito yung for some of you is talagang umalis or nawala ng trabaho na mas naging cause nitong pagkawala ng pera, ng pinagkakitaan. Alam niyo po kasi kung halimbawa talagang, danas ko yan eh. Naranasan ko po yan noon, siguro mga 15 years ago. Na kahit ano pong trabaho ang gawin ko, pero andito po yung maglo-loan ako sa ganito, maglo-loan ako sa ganito. Then darating ang sahod ko, yung babayad ko lang talaga. Tapos mag-emergency loan na naman ako. Ganun ang buhay ko noon. Kasi ako lang po din nagtatrabaho ng time na yun. So yung asawa ko po ang nag-aalaga sa husband ko. Hindi pa po siya police noon. So ang hirap po talaga. To the point na parang naumay ako talaga. So parang ginawa ko, nagtinda na lang po ako sa kalsada. Luto kami mag-asawa ng almusal, ganyan. So, tinda ng gulay, nagganon po kami noon. Hanggang sa na-realize po namin na hindi rin kami magkakaroon ng growth doon kasi may anak na po kami na nag-aaral noon. Pero ang kagandahan lang po noon, hindi po kami nangungupahan. Kaya thankful din po ako sa mga in-laws ko kasi bigyan po kami ng bahay. And, yun. So, ang hirap po talaga. Anything else? Pero naitawid po namin yun sa tulong po ni Mahal na Santo Niño and the Mother Perpetual Health. Okay, so anything else? Ano pa ang gusto niyo pong bigyan na mensahe? Kanina pa lumalabas tong Marrying for Money na to. We have the obsessive lover, ignoring, and threatening. Naku, yari. Parang merong obsessive lover na nagbabanta Parang merong third party na naman na involved dito na nagbabanta. Meron. This is a very dangerous, toxic people talaga. Na ang behavior nito is very unhealthy. Very toxic.
And ito is, maybe ito, kung ano man yung nararanasan mo ngayon, kung ano man yung mga pinagdadaanan mo ngayon na hirap sa buhay, ito ang may dala. Itong obsessive lover na to. Maybe ito is gumagawa to ng spiritual works, shadow works, para pahirapan ka. Kasi, you ignore this person. And andito talaga yung, maybe bago kayo nagkahiwalay nito, sa loob-loob niya, may mga threats siya sa'yo. And ito na yun. You're now facing, you're now embracing itong mga, this is a curse actually, na hindi ka magiging, wala kang growth. No? Alam mo, tingin ko, pagka ganito mga curse kasi, pagka ito po is talagang curse, no? As in, sinumpa ka talaga, ang tagal po bago to i-break. Kung hindi nyo po kung kayo pupunta po sa isang manggagamot to break this curse, kailangan po tulungan nyo rin po sa sarili niyo. Huwag nyo pong iasa sa amin. Huwag po. Okay? Anything else? Alam mo ito, obsessive lover na to, lagi nilang umi-eksena sa reading. Yun yung mga nakukuha kong parang uso ngayon ng kabitan. Ganon, pera-pera lang. Pera-pera lang, and andito yung, ewan ko ba, bakit ganito itong mga, ay, naku po, Diyos ko. Yun ang mahirap, no? Yes, ito nga actually sinasabi ko na mahirap tanggalin, especially kung ito po ay binaon kayo sa sementeryo, itinapon kayo sa dagat, o ibinaan kayo sa tabi ng dagat. Ito po yung mahirap, yung ritual. Kasi pagka ganito po talaga, lifetime na to, and maybe, no, wag lang papaluan or bubulungan na generation to generation po ang mangyayari. Pero for sure is meron pong sa generation na yan is meron pong magbe-break ng curse na yan. But for now, since ito yung nararanasan mo ngayon, no, and etong taong to is talagang walang ginawa tong mabuti sa buhay niya. As in, etong taong gumagawa na to, no, na ikaw ay para hirapan, or maybe yung person mo, is andito yung talagang wala na tong ginawa, kundi iangat ang sarili at siraan ka, babuyin ka. Ganun ang trabaho nitong taong to. Alam nyo kayo na pag gusto lumabas nito. Pero, ayaw bumaba. Pero ngayon nagpakita na siya sa bottom of the deck. Marrying for money. So, ito malamang, maybe for some of you, no, doon muna tayo sa inyo, na parang pinakasalan kayo nito, or pinakisamahan po kayo nito because of kumikita kayo. Hindi ito necessarily na kasi nanggigipal-pal ang pera ninyo. Kasi ang dami mong savings, ang dami mong alahas, ang dami mong kotse, etc., etc., etc. Kumbaga, andito yung alam niya na may mapapala kasi siya sa'yo. Alam niya, maybe meron kang posisyon, like supervisor ka ba, manager ka, ganyan. Or, andito yung talagang meron ka ng regular na trabaho, thinking na talagang, syempre, pag may regular na tayo, stable na yan. So, andito yung thinking na, di ko to pwedeng pakawalan kasi alam ko marami kikitain to. So, itong taong to is, never naman yes, kasi obsessive lover is here. Meron sigurong pagmamahal, pero more on kaperahan. No? Kaperahan ng nito. Kaperahan ng ang ginusto nito. Anything else? Fishing for comments. Played out. Romantic love affair. Ito muna. Romantic love affair. So, this is talagang a third party. And photo proof. My God. So, nabuking mo rin to eh. Nabuking mo rin na meron talaga. Na merong something sa kanila.
And may mga evidences ka talaga dito. But ito is tapos na. No? Natapos na to at natapos na to. But let's see bakit. Ano ito pala? Okay. So now is dito yung parang itong babaeng to still no, is secretly nakikipag-compete sa iyo to. Na gusto niya agawin talaga totally itong person mo. Parang andito rin yung kinukuha yung simpatsya ng mga kaibigan nito, yung gano'n, or maybe andito yung nililigawan din yung mga kaibigan, or maybe kamag-anak, may mga ganyan po, may alam mo kung ganyang story na ultimo mga, kabit na yun kabit yun, pero sa pamamagitan ng pera, parang pinakasamahan siya ng mga pagulang ng lalaki, may gano'n, because of mapera, iba po nagkagawa ng pera, nakakasilaw. Yan, parang yung pangungunsinte is nandiyan dyan. So now is andito yung yun, ngayon, syempre, dahil ganyan may issues na kayo, andito talaga yung ang hirap ibalik no, yung mga trust dito sa person mo. Ganon. Pero yan talaga buhay, no? Kasi nga po talagang wasakin mo na lahat Wag lang yung trust. Kasi po yung trust, grabe, it takes years no, bago po talaga maibigay yung trust. Minsan nga po talagang wala na Talagang hindi na po na ibabalik yung iba. Hindi po na ibabalik na yung trust. Okay, so let's see kung ano yung ginagawa nitong third party na to. Kapal kasi nitong card na to. Kaya bihirang-bihira ako gamitin to Okay. So, there's a changes naman daw na mangyayari. No? Within a few days, there's a lot of changes na mangyayari. And this is a confirmation kasi changing. At this time, the situation is state of flux. Anything could happen. Okay, so there's a legal matter, court order. Parang justice card to this is a justice card actually. Checkered flag and repairman. Or set. So, parang ang nangyayari ngayon dito sa person na to is, actually nakaka-recover na naman siya. Kasi, andito yung she knows or he knows, no? Or parang andito, kung halimbawa kayo talaga may karamdaman, physical, spiritual, physical, mental, emotional, no? Or even, etong pagiging, ang tawag doon, pagiging bagsak sa lahat. Nawala ng pera, nilugoy negosyo, no? Ang hirap ng pasok ng pera, na kahit na ikaw is talagang porsidido or masipag, no? But andito ka na sa sa point na healing, no? Andito yung pagaling ka na or talagang pabalik na yung dati. So ito yung parang unti-unti aangat ka, unti-unti magkakaroon ka rin ng kagalingan. So ito is general, no? So maire-recover mo lahat, mare-restore, and andito yung magkakaroon ka ng upgrade. Okay, so wait for this kasi within a few days, mararamdaman nyo na po itong changes na to. Claim it. Okay, so ito kasi is kung sino man po itong umaatake sa inyo na ito based doon sa last mga readings natin kanina. Oh yes, the third party. No, etong kung sino man itong kurimaw na to is andito yung bibigyan na po to ng hustisya. Kinakatok na po to. So, magiging na po to, member na po to ng flood control project. Yung mga tipong ganon. So, unti-unti po yan, iisa-isahin po yan, at makukulong po yan. God is there to parang protect you, and andito yun. Siya na yung magbibigay ng makukulong to. Or bibigyan ng kaparusahan. Punishment, ganyan. So, wait for this kasi andito man yung parang ikaw na anak ni God is andito yung kinwestiyon niya yung kakayanan niyo. Hindi i-allowed ni God yun. Kasi kung ano ang meron ka, galing kay God yan Kung ano ang meron ka, kung ano yung kinikilos mo, ano ka from head to toe, it's from God. Tapos lalaitin ka lang niya. Tapos sasaktan ka lang niya. Hindi papayag yan. Hindi. No. No. So si God mismo ang gagawa nito, napakalupit na barriers para hindi ganito pestehan pa anymore. Okay? So, dito yung talagang full support from God.
Amen. 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 Diba? So now, that's your reading for today and that's your energy. So, labanan nyo po to. Especially po yung about sa financial. No? Ito kasi part no, ng mga part to talaga ng alam mo yun, ng test no, sa atin ni God. Kasi bakit? Ang pera nga po kasi dito no, sa physical world is kailangan po talaga natin yan eh. Ngayon po, papasukan ko yung mga demonic entities na yan sa utak ninyo. Na parang, di ba naman yan, ganito na nga, magtitinda na nga ako ng drugs. Benta ko na nga lang itong katawan ko. Magnakaw na nga lang ako. Yung mga ganon. Kasi parang, ang iba sa inyo dito is papasok sa isip ninyo na, nagtatrabaho ko na maayos, pero binigyan ng kasakit naman ako. Pagod na nga ako, ganito pa. Pagod na ako, pero bakit yung iba nagnanakaw lang, ang bilis na may kinakain na. Papasukin ko yung mga ganyang demonic na pag-iisip, no? Kasi andito na yung nawawala na kayo ng gana sa labanan ng patas. Huwag kayong sumuko, no? Huwag susuko. Huwag. Iba naman po, instantly, kung may alahas, sanla. Pera na yun eh. Diba? May mga ganon. So, yun po kasi sa mga gawain na po ng mga, kung kaya pa naman, no? Or parang kailangan nyo pong i-mold din yung family member na huwag kayo masyadong maluho. No? Andito yung, huwag natin silang palakihin ng ganun. Kasi magiging inutil po yan pagtanda nila. Kasi they're going to parang, mamimiss nila yung ganung pamumuhay. Pakita nyo rin sa kanila kung paano kayo nag-e-effort. Paano nyo po kinikita ang pera. Hindi po yung andyan lang na anytime na humingi sila, andyan nagbibigay ka. Pakita nyo po sa kanila kung paano nyo po ito na-earn. Para po andito po, ma-realize nila, ganun pala si Papa, ganun pala si Daddy, kasi ganito ganyan, kakaawa naman. So, yung mga ganun. Actually, basta, yun na lang. Kasi kung ikukwento ko po ang buhay ko sa inyo, nako, Diyos ko, ang dami po. And doon po is natuto po talaga ako doon. Kaya nandito po ako ngayon. Natutunan ko po yun. At never po akong bumitaw kay God. So, kahit po may mga struggles ako, matitindi, hindi po ako bumitaw talaga. Kasi alam ko lahat po ng paghinga natin, pag-utok natin, pagdighay natin, si God po ang may gawa niyan. Yan ang gusto niya. Hawak na po tayong lahat. At kaya, yun po yung ikip ninyo na manatilihin na tayo po'y hawak ng Panginoon. Ikulong na tayo ng Panginoon, wag lang po ng mga demonyo na yan. Yun po yung pasabugin ninyo. Yun po yung alisin ninyo dahil hindi nyo po deserve yan. Hindi po deserve ng temple natin yan. Our body is our temple. So, kailangan natin itong pakaingatan na hindi dapuan ng kahit na sino mang demonyo na yan. Rebuke nyo po lahat yan. Okay? So, sa mga naka-resonate at hindi po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And hopefully later is makapag-live ako. Wait lang po, kasi ang signal po namin ngayon, ang lolo ko na itong PLDT na ito, wala nang katinuan eh. Okay, so, I'll try, no, after ko po mag-pray is healing. Pray po muna tayo, bow your heads and close your eyes and feel the presence of God. Okay, so maraming salamat po and God bless us all. Bye!